Ngayon ay dadako na no, sa atin pong pag-aaral po no, ng salita ng Diyos. At atin pong itutuloy yung atin pong tinalakay o tinatalakay po nung nakaraan. At ito po ay pinamagatan ka po nga ng pagtalikod. Ano po? Mga kapatid, tandaan natin, hindi po totoo na kapag tayo po ay nanampalataya na sa Panginoon, hindi na tayo mapapahamak pa. No? Marami po kasing nagtuturo ng mga ganyan. No? Na pagka daw naligtas ka na, nakakilala ka na sa Panginoon, ay sabi nila, walang hanggan na nga daw yun eh. Yun ang sabi nila. Totoo po na yung kaligtasan ay walang hanggan. Yun po yung walang hanggan, yung kaligtasan. Pero yung taong naligtas, nakatulad po natin, kung magpasya ka o magpasya tayo sa ating sarili, na tumalikod sa ating Panginoon, ay mapapahamak po tayo. At marami pong halimbawa niyan sa Biblia. Kahit nga si Lucifer, diba? Si Eva at Adan, yung bayang Israel, hindi po naman lahat sila naligtas eh. Dahil yung iba pa nga po sa kanila, sabing gano'n, matitigas ang ulo. Paano sila yung paulit-ulit na tumatalikod sa Diyos? Ay paano kung halimbawa, hindi ka na nakabalik sa Panginoon? Kaya meron pong babala po yung Biblia, Sabi nga dyan, ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa Kristiyano ay ang manatili ito sa pananampalataya hanggang sa maiwangis ito sa Panginoong Yesus sa dakong wakas, sa walang hanggang paghahari niya. Sa kabila ng ganitong malinaw na layunin ng Diyos, marami pa rin ang nanlalamig kung hindi man tuluyang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Diba? Gaya po ni Judas. Actually, yung unang mga alagad, tumalikod sa Panginoon. Diba, nung hinuli na po ang ating Panginoong Yesus, nagkanya-kanya na sila. Pero sinabi na ng Panginoon lahat sa kanila na ito mangyayari sa akin, ganito yung makikita nyo, mararanasan nyo. Tapos nung hinuli siya, diba, kanya-kanya sila. Si Pedro man ay sumunod, pero malayo yung agwat o yung distansya. Diba? Kaya niya pa rin, naitatwa niya pa rin ang ating Panginoon. So, diba? Kaya masusubok yung pananampalataya pagka meron ng may nangyayari na sa buhay natin. Doon po mapapatunayan yung totoong pananampalataya. Pag tayo po ay may pinagdadaanan na sa buhay. Hindi yung yung pag tayo'y hayahay, yung marami tayong pagpapala. Siyempre, ikaw, bless the Lord ka ng bless the Lord. Hallelujah, di ba? I-enjoy ka dun sa buhay mo. Pero paano kung may mangyari? Paano kung may dumating na ganito o ganire? Anong uri ng pananampalataya meron pa rin tayo? Kasi doon talaga nasusukat ang totoong pananampalataya. Hindi yung pagka tayo bless na bless. Wala po yun doon mga kapatid. Kaya sabi dyan, mayroon po itong tiyak na kadahilanan. Di ba? Yung mga tumatalikod, hindi po basta lang ito nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. So atin pong tuklasin ang mga ito upang maiwasan ang kapahamakang dulot ng pagtalikod. Basahin po natin ulit ito, sabi rito, sa Hebrews 3 verse 12 to 14. Paalala po ito sa atin. Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan.
sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayo'y unang sumampalataya. So sabi po ng sumulat dito po sa mga Kristiyanong Hebrew. Mga mananampalatayang Hebreo po to, mga Hudyo. Sabi pong ganon, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Totoo ba 'yon? Yes, kasi bakit? Iisa tayong katawan. Isa tayong katawan. Kasama tayong lahat sa gawain. Ano po? Kaya dapat nga lahat talaga tayo ay nakikipag-isa. Kaya pagka sinasabi mo na miyembro ka ng church tapos hindi ka nakikipag-isa doon sa gawain, ay questionable yung pagiging miyembro mo ng isang church. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, sabi diyan, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas. Sabi gano'n, hanggang sa wakas. Yung ating pananampalataya na ating pinakita nung tayo unang sumampalataya. Pero may mapapansin tayo, di ba? Babala siya eh. Kasi ang sabi, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo. Pwede pa bang maging masama uli? Yan linaw naman eh. Kaya nga binababalaan eh. Kaya kahit na tayo'y nabago na, nakipag-isa na, pero pag tayo'y nagpasya, pag ayaw nating sumunod, pagka tinitigasan natin yung ating puso, yung ating isip, pag tayo nakapakinig ng mga mabuting balita, ng aral, ng mga turo, lalala po yun. Lalala yun. Tapos akala mo, wala lang. Akala nung iba, wala lang. Pero ang totoo, yung iba, tumitigas na yung puso. Hindi nila alam yun. Hanggang sa makikita mo na, alam nyo po, madaling malaman. Pagka yung isang tao, isang Kristiyano, ay nanlalamig na. Yung parang, ang tawag nila yung backsliding in heart na. Doon sa kanyang mga ginagawa. Doon sa kanyang pag-uugali. Halimbawa, Kaya sabi diyan, sa halip magtulungan tayo. Sabing ganun, araw-araw. Kinakailangan. Magpalakasan tayo. 'Di ba? Magturuan tayo, magtulungan tayo. Magsama-sama tayo. Yun po yung kaya nga tayo eh. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw. Hindi linggo-linggo. Dapat ganun po ang pagbasa. Pansinin niyo po. Di ba pag tayo nagbabasa lang ng Biblia, parang wala lang. Pero bakit sinabi araw-araw? Ba't hindi sinabing linggo-linggo? O yung mga nasa labas, masok po kayo. May nasa labas ba? Sabi, araw-araw po, kinakailangan tayo nagtutulungan. Nagpapalakasan, nagpapatibayan tayo. Ini-encourage natin lagi yung isa't isa. Tandaan natin na wala dapat nang di-discourage na Christian. Hindi dapat dini-discourage ng kapwa Christian yung kanyang kapwa. Ang sabi nga, magpalakasan eh, hindi magpahinaan eh. Sabi nga, itaas natin yung isa't isa, hindi hilahin. Kaya pwede pong mangyari ito sa atin. Kaya nga po may babala. Pero bakit nangyayari? Sabi po dyan, di ba? Una, bakit nga po ba, sabi dyan, tumatalikod pa sa pananampalataya ang ilang naging Kristiyano na? Di ba? Una, dahil sila lumalayo sa Panginoong Hesus at sa kanyang iglesia. Lumalayo sila. Hindi sila nakikipag-isa talaga. Yun yung problema. Hindi sila nakikipag-isa. At alam niyo po sa Biblia na magkaisa kayo, di ba? Yung makipag-isa kayo. Kung ano yung
turo ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya, dapat yun po yung ating ginagawa. Iisa lang dapat yung ating layunin, mithiin, yung ating diwa, yung ating damdamin, lalong-lalo na po, pagdating po dun sa ipinag-uutos ng Panginoon sa church. Kasi pagka hindi ganon, hindi tayo nakikisa sa ganon, talagang hindi ka makikilahok. Hindi mo magagawa yung ginagawa ng lahat. Mag-iisa ka lang talaga. Tapos, mapapansin yun, naiiba ka. O mapapansin yun. Hindi naman pwedeng yung church ang susunod sa'yo. Dapat, tayong susunod sa church. Kasi kung ano yung tinuturo ng Panginoon sa church, dapat yun yung ating ginagawa. Amen? Kaya yung iba, palayo ng palayo. Hindi nila yung napapansin. Pero nasa church. Pero hindi nakikipag-isa talaga. Kaya marami po, yung mga nadadaya. Sabi nga, di ba? Ingatan nyo na madaya kayo. Sabing ganon, na sumama ang iba sa inyo at talikuran ang Diyos na buhay. Dapat makipag-isa talaga. Kaya nga sabi diyan, huwag nating kaligtaan yung mga pagtitipon. Huwag nating kaligtaan yung makilahok, makisama sa mga gawain. Kung women's ba yan, men, or youth, Tapos, tayo, pati ba yan? Encourage natin yung isa't isa. Kasi yun po yung sabi. Amen po ba? Kailangan po natin yun. Kailangan natin ng isa't isa. Hindi ka pwedeng mabuhay nang wala ang church. Bilang mananampalataya. Hindi tayo pwedeng lumako nang wala yung church. Hindi tayo makakasunod sa Panginoong Hesus nang wala ang church. Hindi po natin magagawa yun. Hindi pwede yun, mga kapatid. Paano mo susundin yung isa't isa? Kung nag-iisa ka lang. Di ba? Paano mo susundin yan? Paano mo susundin yung magpatawad kung wala nagkasala sa iyo sa church? Paano ka lalago na magpatawad kung wala ka sa church? Tapos, na-open. Alis na ako dyan. Sabihin mong ganun. Alis na ako. Nakakainis yung mga dyan. Mga kapatid. Mga Ha? Ingat mga kapatid, paano natin maisasagawa, maipapamuhay yung salita ng Diyos kung wala tayo sa church? Paano ka iibig? Paano ka makikisama sa kapwa, sa mga kapatid? Paano ka magpapatawad? Kung wala yung mga kapatid na kasama mo na hindi perpekto, katulad mo, katulad ko. Di ba? Hindi tayo perpekto eh. Pero alam nyo ba, yung pong pagiging hindi perpekto ang mag-aakay sa atin sa kaganapan. Basta i-apply lang natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yung magpatawaran, magtulungan, yung magpakumbaba tayo sa isa't isa, magmahalan. Basta i-apply lang natin yon. Pero pag hindi tayo lalago. Kahit saan ka pa pumunta, ganun ka pa rin. Hindi tayo lalago pag ganun. Paano mo pagtatagumpayan yun pag wala ka sa church? Kaya napakahalaga yung fellowship, yung sama-sama,
Yung tayo'y nagdadamayan. Lalo ngayon, mag-a-anniversary. Ano? Kailangan natin magtulungan. Amen? Kung paano masasabing iniibig mo ang Panginoon kung hindi mo tinutulungan yung church? Diba? Masasabing iniibig mo yung mga kapatiran kung hindi ka naman marunong magpatawad. Diba? Paano masasabi yun? Kung yung Panginoon nga, kung yung kapatid nga na nakikita mo ay hindi mo maibig, paano mo naman maiibigin yung Diyos na hindi mo nakikita? Sabi ng Biblia. Kaya po yun kalukuhan po yung mga sinasabi pa ng iba na basta ako pastor, mahal ko kayo. Kaya lang ayoko makita ko kayo. Pamisan-misan. Yung ganon, ano yun? Paano mo yun? Paano mo apply yung ganon, Medyo yun, komplikado yung ganon. Ang Panginoong Yesus, yung mga kaawa niya, pinapakain pa. Pinapanalangin pa. Lalo pa kaya tayo magkakapatid. Di man tayo magkakaaway. Amen? Yung Panginoong Yesus pa nga nun, kung ano-ano na pinaggagawa sa Kanya. Sabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo sila. Di ba? Samantalang kung gusto ni Lord na parusahan yun, mananalang, Ama, magpadala ka ng mga anghel dito. Pagpapatay niyo yung nagpahirap sa akin. Susunod, sabi diyan, sa pangalawa, sabi diyan, bakit nga po ba tumatalikod pa sa pananampalataya ang ilang naging Kristiyano na? Pangalawa, dahil sila ay napapadaig sa mga kabiguan at mga pasakit sa buhay. Kaya sabi diyan, ang kagipitan sa buhay o ang pag-uusig kaya ay malimit ding nagiging dahilan ng panlalamig at pagtalikod sa pananampalataya. Kaya tayo, di ba, pagka meron tayong mga yung mga pinagdadaanan, yung iba mainit ang ulo. Di ba? Yung iba laging galit. So makikita mo na kaagad, hindi siya marunong handle ng kanyang pinagdadaanan. Pero magaling lang siyang salita. Di ba? Merong ganon. Ay doon napapatunayan kung tayo po talaga ay matatag na. Matibay na po tayo kasi sabi nga po diyan, marami ang maayos ang pamumuhay Kristiyano hanggang hindi dumarating ang kapigatian o ang pag-uusig dahil sa pagsunod sa mga salita ng Diyos. Ang mga kapagitan ito sa buhay ang sumusubok sa lalim o babaw ng pananampalataya ng bawat isa. Kung gaano kalalim o kababaw yung atin pong pananampalataya. Pagka meron na tayong pinagdadaanan. Ako, masasabi ko, halimbawa, sila Kuya Randy, sila Sister Grace. Alam niyo naman kung gaano katindi yung kanilang pinagdaanan. So, ibig sabihin, iba yung level ng pananampalataya. Kung iba-iba, baka wala na dito yan. Sige nga po, kayo kaya ang magdaan sa ganun. Makita ko pa kaya kayo rito? Si Ate Emily, di ba? Kahit magang-magana mo ka, umaattend pa ng online. Sige nga. Ay yung iba eto, umulan lang hindi na umaattend. Ano yun? Di ba yung ganon? Yung iba, sumakit lang ng konti yan. Pastor, hindi ako attend. Medyo masakit yung tiyang ko. Diba? Hindi uminom ka ng Diatabs. Yung sobrang babaw ba na ipinagpapalit natin yung ating pananampalataya kaagad, yung ating paglilingkod, yung ating pagsamba, ito sa napakabiliit na bagay. Paano pa kaya pagka napakabigat? Mababaw masyado pagka ganun. Kami nga, nung naandun sa Quezon, pinuntahan kami ng NPA. Diba? Sabi sa amin ng mga tao doon,
Naku, pastor, brother, delikado kayo rito. Ano na, pagbibintangan kayo mga informer na sundalo. Di ba? Ganun. Mabuti na lang si Ate Sunyo, Bisaya. Di ba? Matapang. Dinala tayo ng Panginoon dito. Ano, sama-sama tayo dito. Pinauuwi ko na nga yan nung nangyari yun eh. Ano, mga babata pa ng NPA, mga ano, ang tawag doon, naka 45 pag nakikipag-usap sa akin. Nakaano pa rito. Tapos ako naman talagang, kunwari, mantapang ko, no? Nakausap ko sila, hindi nila alam, nanginginig yung tuhod ko. Diba? Pero alam nyo, ganun po sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan paparatangan ka ng kung ano-ano, usigin ka, kung ano-ano bang sasabihin sa'yo. Ganun talaga. Ano? Tayo bilang mananampalataya, di ba? Minsan ay kayo mga born again, ano kayo? Yung mga Christian, ganun. Ang mahirap pag totoo. Dapat lang na ano, dapat lang marinig sa iyo. O marinig mo yun. Ano? Kaya sabi dyan, ano, tinan niyo po, may binhi namang nalaglag sa batuhan, bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol. Ang mga binhing iyon, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo, ang mga binhing tumubo. Palibasa hindi ito, masyadong nag-ugat. Yun yung mahirap pagka yung pong salita ng Diyos ay hindi nag-uugat o yung binhi ay hindi nag-uugat, hindi lumalalim. Ano yung ugat? Bakit kaya? Ba't nangyayari yun? Ito yung paliwanag. Sabi, ano, ito ba yan? Susunod. Ayan, sabi, subalit ang mensahe ay hindi tumimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nanatili doon. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Diba? Pagdating ng kapighatian, ano, o pag-uusig, agad silang sumusuko. Bakit? Ang babaw eh. Hindi nag-ugat yung salita ng Diyos. Ang daling madala nung mga pinagdadaanan po nila. Ano pa? Sabi diyan, paalala sa gitna ng ano? Pagsubok. O basahin po natin, 1, 2, 3. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Diba sabing ganon? Kasi sabi mo, parang di yata pangkaraniwan to ah. Bakit nangyayari to? Mga kapatid, pangkaraniwan po iyon. Pangkaraniwan po iyon. Kasi sabi, sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ng sino man sa inyo dahil sa ano? Mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Sino yung mga pakialamero? Pastor, hindi po ako yung mamamatay tao, hindi po ako magnanakaw. Ano? Sabi diyan, hindi po ako isang salarin. Ano? Pero pakialamero ka naman. Sino yung sinasabing, ano yung ibig sabihin na pakialamero? Nangingialam. Nangingialam ng buhay ng may buhay. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Ano? Huwag tayo basta-basta nangihimasok sa hindi natin dapat panghimasukan. Pagka hindi hinihingi yung opinion mo o yung suggestion mo o kaya naman, ang mahirap pagka pumupunta ka pa mismo. Pupuntahan mo pa yung kapitbahay mo, yung kumari mo kaya o yung ano mo, tapos, ay naku, kumare, dapat ganito gawin mo dyan, ganun, ganyan. Di ba? Tapos kung ano-ano sinasabi mo. Tapos ang ginawa nung kumari mo,
sinabihan yung kanyang kumaring isa. Sabi nung kumari natin, ganito, ganyan, ganyan. O edi, eto na. Lumahaba na, di ba? Talaga ba? Sinabi yon? Ditimanda ko yun. Ay nasabi mo na. Di ba yung ganon? Kaya ang daming ang daming nadidimanda dahil dyan. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ano pa po? Paalala sa gitna ng pagsubok. Sabi pong ganyan, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga bayan ng Diyos. Tingnan niyo po ha. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang matuwid ay napakahirap maligtas. Kasi sabihin, hindi, secure na tayo, Pastor. Hindi na tayo mapapahamak. Di ba? Kasi binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Opo, yung kaligtasan, hindi nawawala yun, yung buhay na walang hanggan. Bakit? Si Kristo yun eh. Paano mawawala yun? Ang nawawala ay si tayo. Tayo yung nawawala. Bakit? Tayo yung nagpapasya na humiwalay sa Diyos. Kaya nga ang sabi, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Oo nga naman. Eh yung tayong mga naligtas na, nakakilala na, nakipag-isa na sa Panginoon, ang dami nating Ang dami nating mga pinagdadaanan. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, kung yung mga taong matuwid nga, ang hirap. Bakit? Kasi pag bumigay tayo, di ba? Wala na. Kaya yung pong pagtalikod, kung minsan ay kapag hindi tayo pakatatag sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig, sa mga hamon sa ating mga buhay. Ano pa po? Bakit nga po ba tumatalikod sa pananampalataya? Ang ilang naging Kristiyano na? Ang susunod dahil sila napapaakit sa kasiyahan. Ano pa? Karangyaan at kabantugan ng sanlibutan. Dahil maraming napapaakit. Naku, ang dami pa namang nang aakit. Ang dami pa naman tukso. Minsan yung katabi mo pa. Di ba minsan yung katabi pa natin, ibig ko sabihin, minsan yung mga nakakasama natin. Minsan yung nakakasama pa natin, ang nang-aakit sa atin na ilayo tayo. Kaya nga yung mananampalataya, ang sabi, kaya sabing ganun, magpalakasan kayo, araw-araw. Sa mananampalataya, dapat ganun. Pero pagka siyempre hindi mananampalataya, minsan nga yung mga mananampalataya rin napapaakit nagpapadala. Kaya sabi diyan, ang isa pang malimit na dahilan ay ang pagkaakit at pagkahumaling sa mga kasiyahan. Ano yan? Party-party. Diba? Karangyaan o iba pang pang-akit ng sanlibutan. Mapang-akit po ang uri ng pamumuhay ng mga nasa sanlibutan. Kailangang ingatan ang pakikipagkaibigan sa mga nasa sanlibutan. Ay dapat pinipili natin yung kaibigan natin minsan nga sa church, minsan dadala pa nung ibang mga Christian daw na yung kanyang kaibigang Christian, nadadala na kanya sa sanlibutan.
Imbis na yung Christian talaga, ang makay. Madali pa naman malaman na ikaw ay naaakay na ng sanlibutan. Pag nagsasalita ka. Pag nagsasalita ka, tapos yung iyong mga aksyon. Diba? Minsan nga, yung panunood ng kung ano-ano, diba? Nakakadala yun eh. Diba? Pag mahilig ka doon sa K-drama, diba? Lipawa. Tapos, feel na feel mo, no? Tapos mahilig ka doon sa yung yung sa Channel 2. Hindi, yung si Batang Quiapo. Magtanggol. Tapos minsan, galit na galit ka doon sa kontrabida. Nanggigigil ka. Gusto mo sabunutan yung eh. Anong ibig sabihin? Nadadala ka. Samantalang niloloko lang tayo ng mga Tapos kay dalandala. Tapos, pinuproblema mo yung problema nila. Totoo hindi. Hindi ka tuloy matulog. Niisip mo. Ay, mga kapatid, kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag niyong ibigin yung sanlibutan. O yung mga bagay ng sanlibutan. Mamimili ka ng kasama, mamimili ka ng papanuurin, di ba yung mga ganon? Kasi, nakaka-attract po yun. Nakakapagdala ng emosyon yun. Apektado yung puso't isip mo. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, baguhin natin yung ating mga isip. Kasi kung ano yung nasa isip natin, yan po yung lalabas. Kaya nagre-react ka ngayon. But naapektuhan ka na. Nanggigigil ka na, gusto mo nang ibato yung TV. Di ba yung ganun? Mag-ingat po tayo. Kaya sabi dyan, kailangan ingatan ng pakipagkaibigan, ng mga nasa sanlibutan, maging sila ay ating kaibigan, kapamilya, upang maiwasan ang akit nito. Tingnan niyo po si Demas ay bahagi ng ministry team ni Pablo kung hindi man kapwa apostol nito. Gayunpaman, tumalikod pa rin ito nang siya'y mapaakit sa buhay sa Thessalonica. Alam niyo po, si Demas ay kamanggagawa ni Apostol Pablo. Para rin siyang apostol Dahil siya yung kasama ni Apostol Pablo sa mga gawain. Tingnan niyo po, babasahin natin. Ang sabi diyan, nangungumusta rin sa inyo si Demas. Tingnan niyo At ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Magkakasama sila sa gawain. Active na active yan si Demas. Susunod ulit. Kinukumusta ka ni Epapras na kasama kong nakabilanggo dahil kay Kristo. Kinukumusta ka rin ni Marcos, Aristarco, Demas at Lucas na mga kasama ko sa gawain. Di ba? Mga sila talaga active. Kasama si Demas. Pero pagdating dito, sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Pumunta siya sa Thessalonica. Alam niyo po yung Thessalonica. Para po siyang yung sa syudad na, saan bang syudad merong maganda rito? Yung maganda syudad. DGC, ayan, parang ganon. Naandun lahat. O kaya yung yung mga syudad na maraming lumilipat na Di ba? Kita nyo po, iniwan na siya ni Demas. Bakit daw siya iniwan ni Demas? Dahil sa pagkahumaling. Saan? Sanlibutan. Ay marami po. Alam nyo po, may mga Christian, pasikreto pa yata Sumisikreto, na ginagawa yung ganito, ganito. Ako mga kapatid,
Wala pong natatago sa Diyos. Pag pinabayaan mo yan, hinayaan mo yan sa sarili mo, lalala ka ng lalala. Ano? Titigas ka ng titigas. Magiging kublan ka na. Ano? At baka isang araw, wala ka na. Kaya sabi po ng Biblia, ano po, babala po yung mga akit, halimbawa ng salapi. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring, magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Masama ba maging mayaman? Baka sabi, ba't sabi dyan, pastor, ang nagnanasang yumaman? Basahin natin po. Sa verse 10, 1, 2, 3, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Yun yung mahirap, yung pag-ibig sa salapi. Tapos pagka may salapi ka na, marami ka ng salapi, diba? Yung iba kung minsan nag-iiba na. Oo. Ang feeling niya, lagi na siyang tama. Hindi siya nagkakamali. Oo. Taas na tingin niya. Yung parang, yung pera niya, kaya niya nang bilhin yung lahat. Ay dapat, pagka tayo binebes, lalo tayong magpakumbaba. Kasi pag hindi natin ginawa yan, baka isang araw, ibagsak tayo ng Diyos. Kaya sabi, wag natin gawing idol. Ang salapi. Meron lang dapat tayong isang Diyos. Ang Panginoon. Amen? Kasi pagka po ang salapi ay nagiging idolo na natin, tanda natin, susunod tayo dun sa salapi. Pero kapag ang Diyos yung ating pinaglilingkuran, siya yung ating susundin. Pero pag yung pera, siya yung magkukontrol sa'yo, huwag kang maniwala dyan. Pera ka na eh. Gawin mo to. Gawin mo yan. May pera ka eh. Huwag kang sumama dyan. Ang samahan mo, yung katulad mo, yung mapera. Diba, nagkukontrol po yung pera pag hindi tayo yung pera, parang Diyos yun na nagsasalita sa iyo pagka yung pag-ibig sa salapi ay naroon. Mga kapatid. Kaya di ba yung iba walang pakialam sa kapwa kasi meron siyang pinagmamalaki. Yung kanyang Panginoon. Mga kapatid. Kaya ingat. Dapat yung salapi ginagamit natin. Hindi yung salapi ang gumagamit sa atin. Amen? Tama hindi? Dapat ganun. Kaya ibinibigyan ni Lord para gamitin natin sa kanyang kaluwalhatian. Hindi yung kung ano yung sabihin sa iyo ng salapi mo, yun ang ginagawa mo. Mag-ingat. Nagiging Diyos yun. Kaya marami pong tumatalikod eh. Mga kapatid, ano pa po? Sabi diyan, ang babala sa akit ng sanlibutan. Sabi diyan, sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya. Nasa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo na ninyo ang masama. Bakit? Kasi hindi na sila makasanlibutan. Kaya ang sabi, paalala, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kaya pag worldly ka, yung worldly ka. Tapos Christian ka pagkalinggo. Tapos pag Lunes hanggang Sabado, worldly ka, ay hindi mo iniibig ang Diyos.
Yun ang sabi eh. Pag makasanlibutan ka, no? Makasanlibutan ka, namumuhay kang makasanlibutan, hindi mo iniibig ang Diyos. Sino iniibig mo? Ang sarili mo. Tama lang ibigin ang sarili. Pero dapat mas ibigin natin ang Diyos. At yung umiibig sa Diyos, sabi ng salita ng Diyos, ay hindi umiibig sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat na nasa sanlibutan, sa mga nasa ng laman, nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Tingnan niyo po yung pride. Yung pride of life. Alam niyo kung saan nanggagaling yun? Sa pera. Oh, sa pera po yun. Yung pride of life, isa yon sa pinanggagalingan. Bakit? Yung pera kasi power yan eh. Sasabihin sa inyo ng Diablo, may kapangyarihan ka na. Kaya mo na to, kaya mo na yan. Kaya huwag mo lang pansinin yung mga yan. Huwag kang makinig dyan. Basta gawin mo yung gusto mo. Mga kapatid, kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag natin ibigin ang sanlibutan. Ano? Kaya sabi diyan, mawawala ang sanlibutan ng lahat ng kinauhumalingan nito. Ngunit, sabay-sabay, 1, 2, 3, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Pansinin niyo po ha, sino lang po yung mga mabubuhay magpakailanman? Yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tapos yung iba nagtuturo, ay hindi na kailangan natin ng pagsunod, manampalataya ka lang. Okay na yon. Di na natin kailangan yung gawin yung ganito, ganyan. Eto na nga, kailangan natin gawin Alin? Yung sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Huwag tayong mamuhay na makasanlibutan. Ito lang, babasahin lang po natin. Sa teksto na ito. Mga kapatid. Tagal pa. Amen? Ano pa po? Ayan ang sabi, yung binhing hindi nakapamunga. Bakit kaya hindi nakakapamunga? Sabi nga nito, may mga binhi naman nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi naman nalaglag sa matabang lupa, ang mga ito'y tumubo, lumagot na munga ng marami. May nagkabutil ng tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Di ba? Ay yung iba, kahit may pandinig, makinig. Yun yung problema. Kaya maraming Kristiyano hindi lumalago Bakit? Hindi talaga nakikinig. Hindi nakikinig. Kasi pag nakikinig ka, meron kang matututunan. Parang sa eskwelahan lang yan. Dave? Tama, no? Pagka hindi ka nakikinig, nagdadaldal ka, chok. Eraser. Sige. Bawal na ngayon. Bawal na pala yan din. Kaya hindi ako naglalagay ng Biblia rito Ano susunod? Sabi sa paliwanag, binhing hindi na po. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi. Nakita nyo Pagkasilaw sa salapi, o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Kita nyo? Kaya marami pong mga Christian na hindi lumalago. Hindi lumalago, hindi namumunga. Bakit? Dahil sa mga alalahanin, dahil sa mga bagay ng sanlibutan, dahil sa salapi, dahil po ito. Imbis na
makinig at sumunod sa salita ng Diyos, na yung nadadala ng mga alalahanin palagi ng sanlibutan. Ano pa po? Sabi dyan, ayan, malapit na tayo. Bilis, Pero may natutunan po tayo, mga kapatid. Ayan, sabi po dyan, bakit nga po ba tumatalikod pa sa pananampalataya ang ilang naging Kristiyano na? Sabi dyan, dahil meron silang iba na iniibig ng higit. Sabi po dito, isa lamang ang maaaring ibigin ng lubos ng isang tao. Kung alin o sino ang tunay na iniibig, ito ay mangingibabaw at dadaigin ang iba niyang iniibig. Ito po ay sasalamin sa buhay at nakikitang malinaw ng Diyos. At ito ay kanyang sinusubok upang atin din naman nating makita. Tingnan niyo po, anong sabi diyan? Ang tunay na iniibig ng binata. Sabi po rito, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatanong kung ano mabuti? Isa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Alin sa mga yon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama't ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito susunod. Ito pala, yung tunay na iniibig ng binata. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. So yun pala yung kanyang iniibig. Yun pala yung kanyang iniibig. Yung kanyang, pero mo ayaw niyang mabawasan. Ayaw niyang mabawasan. Ayaw mabawasan. Kaya tayo mga kapatid, pag ayaw mabawasan, yung galing kay Lord. Mas ayaw mabawasan, ayaw ibigay yung para sa Kanya. Anong tawag doon? Meron pa. Kasakiman. Alam niyo po ba kung bakit tinuturo yung pagbibigay ng ikapu at handog? Para i-break sa tao yung kasakiman. Para hindi natin mahalin yung pera. Kung bakit itinuturo po yun, mga kapatid. Kasi pagka natutunan natin gawin yun, di ba? Pag natutunan natin gawin yun, yung ibibigay natin yung para sa Panginoon. Di ba? Aba, syempre, bukas na yung puso mo na na magbigay. Kasi nabibigay mo na yung para sa Kanya. Tingnan nyo, pagka hindi mo nagagawa yan, ang hirap minsan tumulong sa iba eh. Kasi hindi mo nga maibigay yung para kay Lord eh. Kaya hirap ka rin gawin yung mga ganito, ganyan. Kasi tayo bukas saan? Sa pagkakaloob. Ganun po yan mga kapatid. Ito hindi niya magawa. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng binata, nagawa ko na pong lahat yan. Sabi niya, di ba? Sabi ng Diyos, bigyan mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon eh. Kasi yung kautusan, di ba, yun? Binuod. Una, ibigin mo ang Diyos. Pangala, ibigin mo yung iyong kapwa. Tapos sabi ng Panginoon, alam mo mga kautusan, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Igalang mo yung ama't ina. Sabi ng ganon, huwag kang mangalo niya. Masunod ko na po yun. Pero ang totoo, hindi. Bakit? Hindi niya nga maibig yung kanyang kapwa eh. Ay yung mga utos na yon ay para sa kapwa. Kaya nung sabihin ng Panginoon, ganito na lang gawin mo.
Kasi alam ng Panginoon yung iniisip niya. Ibenta mo yung iyong mga ari-arian. Pagkatapos mong magawa yon, ano, ipamahagi mo. At pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Anong nangyari? Di ba nalungkot po yung binata? Bakit? Sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Hirap siya. Bakit? Sapagkat ang kanyang sinusunod ay yung kanyang salapi. Yun ang nagdidikta sa kanya. Hindi ang Panginoon. Sinabihan na nga siya ng Panginoon eh. Hindi niya sinunod. Pero sabi nga, sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Nalungkot siya. Kaya ano po mga kapatid no? Kinakailangang talagang patunayan natin kung sino yung ating iniibig. Ang Diyos ba? Ano? O yung mga bagay ng sanlibutan. Kaya madalas yung iba nasisilat. Ano? Nadadala yung imbis na magawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi niya nagagawa. Dahil mas mahal niya yung kanyang salapi o yung mga bagay dito sa sanlibutan. Ano pa po? Sabi diyan, ano? Maaring tao rin ang kaagaw ng Panginoon. Tao rin. Tingnan niyo po mga kapatid. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Huwag ninyong isiping naparito ko upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ko upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ko upang paglabanin ang anak na lalaki, ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong kasambahay. Alam mo po ang tinutukoy ng Panginoon dyan, di ba? Yung kapag ka tayo sumusunod sa Panginoon, minsan yung hadlang, ano po? Yung pamilya. Pero pagka mas mahal mo yon, susundin mo yon. Pag mas mahal mo ang Panginoon, di ba? Siyempre, makakaaway mo yung pamilya mo. Lalo na pagka yung pamilya mo ang magsasabi sa iyo, tigilan mo na nga yung asim ba dyan? Di ba yung ganun? Tigilan nyo na nga yan. Wala naman nangyayari sa inyo dyan. Diba? Kaya sabi po rito, basahin natin itong dilaw. 1, 2, 3. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Pansinin niyo po. Sabi ng higit. Ng higit. Ay, sa lagay pala, pastor, hindi ko pwedeng mahalin yung apo ko ng higit kaysa sa Diyos. Yes. Sa lagay pala, pastor, hindi ko pwedeng mahalin yung anak ko ng higit kaysa sa Diyos. Yes. Sa lagay pala, pastor, hindi ko pwedeng mahalin yung aking boyfriend o girlfriend ng higit kaysa sa Diyos. Yes. Ay minsan kino-compromise ng mga Christian, ang Diyos. Pinagpapalit sa tao. Halimbawa, sabihin ng Diyos, Ren, hiwalayan mo yung boyfriend mo. Bakit po, Lord? Di ko yung kalooban. O siyempre, anong yung gagawin ni Ren? Mahal na mahal niya yung kanyang boyfriend. Pero hindi umaayon sa kalooban ng Diyos. O sino ngayon ang pipiliin niya? Sample lang yung kailangan maintindihan natin. Pag hindi na umaayon sa kalooban yung ginagawa mo, tapos kinukontrol ka nung tao, abay, mas mahal mo yun. Tapos yun ang sinusunod mo. Kaya magpapasya ka ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Minsan nga, di ba, ang mga dahilan ng mga nung mga nanay, ay yung anak ko pastor eh. Ay yung apo ko po pastor. Di ba?
paano matututo yung mga yan? Lagi mong ano. Kaya yung ganun minsan, mga kapatid, pastor, yung boyfriend ko kasi ano, ayaw niya na nga akong pasimbahin eh. Kita mo na? Ba yung ganon? Oh. Tapos ipagpapalit mo ngayon ng Diyos? Ano, doon? Maraming ganon. Iniiwan ang pananampalataya dahil sa kanilang ano, minamahal. Pero pag totoo kang umiibig sa Diyos, iiwan mo yung iyong minamahal. Yung higit na minamahal mo. Ano? At susunod ka sa Diyos. Amen? Kabataan, ayaw sumagot. Oh. Dito lang narinig ko eh. Diba? Ang daming ganun. Ay, mga kapatid, marami ng patutuo dito sa church na nawala dahil saan? Sa pag-ibig. Oh, hindi na tayo lalayo. Tapos sasabihin niya, pastor, ano, inano na, dinedicate na yung mga anak nila eh. Ganon. Dinedicate. Ay, yung mga magulang, dinedicate na nila yung buhay nila. Mga kapatid, marami nga ganon. Ano? Magpapadedicate ng anak, pero yung mga magulang, ayaw nila i-dedicate yung kanilang buhay. Alam niyo ba po ang dapat? Yung mga magulang muna. Mga magulang muna. Paano mo naman palalakihin nyo ng may takot sa Diyos kung ikaw ng mga magulang? Wala. Paano tuturo na sumunod Diyos sa Panginoon kung kayong mga magulang di sumusunod sa Panginoon? Ano yun? Hindi pwede yun mga kapatid. Kaya kinakailangan na mas ibigin natin ang Diyos. Ano? Kahit pa ang kapalit niyan ay yung napakasakit, Kuya Eddie. Kahit gano'n ang kapalit, at least, ano, sinunod mo yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban mo. Kaya hindi karapat-dapat sa Diyos, sa Panginoon. Kaya kita nyo, sa ibang translation pa nga, at lalong higit sa kanyang sarili. Kung mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa Diyos, ay ang hirap lalong sumunod. Hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Kaya nga sa pagsunod sa Panginoon, anong gagawin natin sa ating sarili? Deny. Tanggihan mo ang iyong sarili. Anong tanggihan mo? Dahil iba po yung mag-decide ka na sumusunod ka sa Panginoon. Ikaw mismo, ipapailalim mo yung kalooban mo sa kalooban ng Panginoon. I-deny mo. Ay mahirap dahil sa pag-ibig natin sa ating kapwa nang higit kaysa sa Panginoon, pag-ibig natin sa ating sarili nang higit sa Panginoon, alam niyo nangyayari, i-deny nila si Lord. I-deny nila. Minsan nga, dahil ayaw nating mapahiya, ayaw nating mapagsabihan, ayaw nating makarinig ka kung ano-ano, tatanungin ka, born again ka ba? Tapos hindi makasagot yung iba. Christian ka ba? Minsan hindi makasagot yung iba. Alam niyo kung bakit? Hinahihiya niya. Parang ayaw niya na may masasabi yung mga tao sa kanya. Mga kapatid, di bali nang may masabi sa atin ang kung ano-ano yung mga tao. Basta tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dapat mas mahal natin ang Panginoon.
Eh minsan dahil sa pagmamahal natin doon sa tao, di ba? Ayaw natin silang nasaktan. O kaya, gusto natin lagi silang piniplease. Eh man, pleaser ka. Hindi God pleaser. Di baling matanggal ka sa trabaho. Dahil sa pagiging Kristiyano mo. Dahil ayaw nila sa'yo. May bibigay si Lord na mas maganda. Di ba merong ganon? Pagka yung Christian ka, mas yun, palaya nga. Ano natin yan? Di ba? Yung nagkakaalaman no? Kaya kinakailangan, ang i-please natin, ang Panginoon. Huwag yung mga tao, kaya pag kami nag-aalok sa inyo, tinutukso kayo. Di ba? Diba, Brother Cesar, pag may nag-aalok sa'yo, sa akin nga, minsan may nag-aalok. Magbabible study. Pastor, sumyat ka nga, pamisan-misan lang to. Di ba? Pagka ipiplease mo yung tao, pwede mong gawin talaga yon para hindi siya magagalit, hindi siya lalayo sa'yo. Di ba? Ganon. Ganon ginagawa. Minsan ganon yan. Gagawin mo yon. Misan-misan lang naman. Sabihin ganon, di ba? Halimbawa lang. Pero alam niyo po, hindi ko gagawin yung mga ganon. Mamaya, picturean pa ako. Pag-shot ni pastor, picturean mo. Di ba? Tapos, ipopost ngayon yun, di ba? Makikita ka. Nakaganon, no? Magbabiral yun. Si Pastor Per dito, Tapos sasabihin ko, wala, nakisama lang ako noon. Pinagbigyan ko lang. Kaya lang, may picture na. Tapos sasabihin pa nung pasyatseyo, sasabihin, hoy, alam niyo, may kilala akong pastor, lasinggero. Yung may picture ako, ito. Di ba? Kita nyo? Ano kaagad? Kasi ganun minsan, di ba, yung gusto na i-please yung mga tao, gagawin natin to, gagawin natin ganyan. Pero pag gusto natin i-please si Lord, kahit magalit pa sila, umayaw pa sila sa atin, hindi natin dapat gawin yun. Ngayon, doon mapapatunayan kung talagang ka, ang iniibig mo ay ang Diyos. Kakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Ay, simple lang po yun, pero ang dami pong ganyan. Kaya anong nangyayari sa mga ibang Christian? Compromiser. Lagi na lang silang doon, natatrap. Dahil ayaw nilang may sasabihin yung mga tao. Mga kapatid, mas magandang inuusig tayo. Mas magandang may sinasabi sila sa atin ng mga negatibo. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Kaysa naman pinupuri ka, oy, alam mo to, si pastor, galing makisama nito, lasinggero na rin to . Di ba? Ganun na yung sabihin. Kaya ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Huwag yung mga tao, huwag yung nasa paligid natin. Pangalawa lang dapat sila. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Meron pa ba? Ayan. Kaya ingatan natin yung ating pag-ibig. Yung unang pag-ibig natin sa Diyos. Ayan, sabi, nalalaman ko mga ginagawa mo, ang iyong mga paghihirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga uwad na apostol at napatunayan mong sila mo nagsisinungaling. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at di ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Sabing ganon, ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Kita nyo? Diba? Pwede ba manlamig? Ayaw ni Lord nun. Kaya sabi niya, alalahanin mo yun, dati mong kalagayan, pagsisiya mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. Nag-iba na bigla. Nung una, okay, ang sipag, ang tiyaga, matiisin, di ba, masunurin. Pagdating dito, nag-iba na. Bakit? Nanlalamig na. Nanlalamig na. Kayo, mga kapatid, tanong ko kayo. Mainit pa rin ba kayo? Sigurado, ha? Sigurado kayo, ha?
Kasi yan ang sabi. Sabi diyan, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Naku, may babala. Ano? Kaya dapat yung ating pag-ibig, ating ingatan. Baka ngayon, mas mahal pa natin, yung ibang tao kaysa sa Diyos. Mas mahal pa natin yung mga bagay ng sanlibutan kaysa sa Diyos. Ang ibig sabihin lang nun, nanlalamig na tayo. Paalala lang po. Ano pa? Sabi diyan, talikuran mo ang iyong masasamang ginawa. Kapag tayo ay nalalayo, nagiging madali ang paggawa ng masama. Kasi nagiging ka na, kublan. Tumitigas ka na eh. Sabi diyan, gaano man ang ginagawang relihiyon, ang masamang ginagawa ay nagdudulot ng panlalamig at paglayo sa Panginoon. Kailangan itong talikuran upang makabalik sa dating ginagawa. So bakit nga ba tumataligid sa pananampalataya ang ilang naging Kristiyano na? Dahil sila ay lumalayo sa Panginoong Yesus at sa kanyang iglesia. Pangalawa, dahil sila ay napadadaig sa mga kabiguan at mga pasakit ng buhay. Pangatlo, dahil sila ay napaakit sa kasiyahan, karangyaan at kabantugan ng sanlibutan. Pangapat, dahil meron silang ibang iniibig. So ang kaharian po ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ganun kahalaga yung kaharian ng Diyos. Halimbawa po yung negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Ngayon, nasumpungan na natin yung kaharian ng Diyos. Anong gagawin natin? Ating pahalagahan. Katulad nung ginawa ng negosyante. Binenta niya yung kanyang lahat ng ari-arian. At binili niya yung perlas. Parang ganun po. Tayo'y na kay Kristo na. Tayo'y naligtas na. Pahalagahan po natin iyon. Huwag nating ipagpalit doon sa pamang mga bagay. Kaya sabi po diyan, ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ay laging sinusubukan ng buhay. Kailangan natin itong alagaan, ipaglaban sa gitna ng mga sakit at usig ng salapi, karangyaan, pag-ibig at pasakit. Huwag pong manghinayang sapagkat ang ganito ay tutumbasan ng Panginoon. Kung hindi man dito, ay sa walang hanggan. Amen? Yan, palakpakan po natin si Lord. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Ano po?